What's going on, guys? Welcome to the vlog. So, nandito tayo ngayon kasama natin si Mrs. So, pupunta tayo sa fish market and ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat nyong kainin if you want to build muscles or if you want to lose fat. So, ito, nag-lose na to ng fat. So, ayan. Maliit na yung bewang niya. Ganun na lang. So, ano man technique mo kung bakit ka pumapayat? 1 meal a day. So, ayan, nag-o-mad. So, yung technique niya para hindi siya magutom is naglalaro siya ng chess. So, naglalaro to ng chess online. So, saan ka naglalaro? Kido.com. Kido.com. Chess.com. So, sa chess.com. So, hinapin nyo na lang to. Ano bang pangalan mo dun? Kicks Rocks. Kicks Rock. So, ayun, na-addict na sa chess. So, kaya siya pumapayat. Pero hindi, totoo, seriously. Nag-workout na yan. Nag-workout na yan. Masipag na siya mag-workout. So, ayun. Ganun na lang yung waistline niya. Ganun na. Maliit na lang. So, ayun. Punta na tayong fish market. Let's go. Yes. New, Papa, new. Can. Yes, somebody, hipon. Okay, so bibili tayo ng salmon. Meron sila nitong steak cut. Check muna natin kung fresh. So mukhang fresh naman. And meron din sila dito yung fillet cut. So bibili tayo ng fillet cut tsaka ng steak cut kasi same price daw sila. Pero usually kasi mas mahal yung fillet cut. If ayaw mo naman ng salmon, pwede ka naman kumain ng bangus or mag-switch ka sa kingfish or tanige. Mas mura yung kilo niya. Pero mas mura pa rin talaga yung kilo dito ng salmon. Nasa 40 per kilo lang siya. Pwede mo pantawaran. If bibili ka sa Carrefour or sa West Zone, nasa 90 to 95 per kilo yung salmon. If hindi ka naman sensitive sa hipon, good source of protein din siya. So, bibili tayo ng 1 kilo. So, okay na yung isda natin at saka hipon. So, lipat naman tayo sa vegetable and fruit section. So, malaking bagay din yung vegetables and fruits para makuha mo yung fiber and yung mga micronutrients na kailangan ng katawan mo. This is red? All red. All red, huh? Not 20? Can you give me 20? How many kilo? 1 kilo. Seven? How many kilo? Chiquita? How much kilo? 10, ha? So, ayan guys, umuwi muna kami kasi medyo may isda na tayo. And may client pa ako mamaya and kakatapos ko lang din mag-client ngayon. So, ayun, didiretso tayo ngayon sa grocery store and bibili natin yung mga hindi natin nabili kanina sa fish market. Anyway, sa isda, hindi naman kailangan na salmon talaga lagi yung bibilhin mo. Pwede ka naman magtanige or kingfish, pwede ring tuna, pwede ring tilapia, or bangus. So, depende sa budget mo and kung anong isda yung pwede sa'yo. Kasi like for example, sa mga mataas yung uric acid, hindi sila pwedeng kumain ng salmon and sardines and tuna. So ayun, ang choice mo is tilapia or whitefish, dory. So yun yung mga pwede mong kainin. Pwede rin naman yung bangus. So ayun, depende sa kung anong pwede sa'yo and kung anong gusto mo kainin. So flexible naman dapat yung diet mo and hindi mo dapat pilitin yung mga pagkain na hindi naman para sa'yo. So guys, punta tayo ngayon sa Viva. Ito yung tinatawag naming holy grail ng mga bodybuilders dito sa Dubai. Kasi sobrang mura and fresh naman yung mga protein na items nila dito. So tara. So syempre, una natin kukunin protein source, chicken breast, and ground beef. Okay? So if low budget ka naman, pwede naman kunin yung whole chicken. Walang problema dun. Basta i-track mo lang siya ng tama. Tapos for ground beef naman, hindi naman siya kailangan na lean na low fat na ground beef unless may budget ka. But for me, hindi naman kasi ganun kalaki yung difference ng fat content ng regular ground beef dun sa mga lean beef sa market. So ayun, yung best of date. So ito 16 kahapon lang ito. Parang 17. Ayun, meron. So fresh. Kuha tayo ng fresh chicken breast. Bagong deliver lang today. Tapos kuha din tayo ng ground beef. So sobrang daling i-prefer kasi nitong ground beef if nagmamadali kang mag-meal prep. Salang mo lang to. So, ayan.
Next is pipino. Okay, so cucumber, malaking bagay ito to add volume sa mga meals mo, and syempre micronutrients na din and fiber. So ayan. So ang ginagawa ko dito sa pipino, if gagawin ko siyang snacks, nilalagyan ko siya ng apple cider vinegar para makontrol din yung blood sugar level natin. So ayan, tama na siguro to. Bukas na ulit. Syempre, carb source natin, main carb source natin is sweet potato. So yun, maganda yung mga kamote ngayon. And mura lang din. So, kuha tayo ng kamote, saka ng patatas. So, maganda yung kamote dito kasi hindi siya dry. Kasi sa ibang supermarket, pag bumili ka ng kamote, lalo na yung Egypt na kamote, medyo dry kasi siya eh. So, ito bago pa and mukhang fresh pa. Pero mas gusto ko pa rin yung kamote sa Pilipinas. So, if nagkikrave ka naman sa something like ice cream, ito yung pinapalit ko. Greek yogurt. So, per 100 grams, meron siyang 7 grams ng protein and only 4.1 grams ng carbs and 5 grams ng fat. So, ayan. Pwede mo na siyang haluan ng 1 scoop ng whey if gusto mo mas mataas yung protein content. Ako, syempre, itlog. Lalong-lalo na kapag wala na tayong budget for protein, kailangan natin itlog. So, yan. Almost 10 dirhams lang siya. Isang tray na. Kaso medyo maliliit to, pero pwede na to. Tapos, for additional volume and fiber, syempre, gumagamit din tayo nito ng mga frozen mixed veggies. Like green peas, and ito lagi yung ginagamit ko. Mixed veggies. So, mura lang siya. So, ito lagi yung ginagamit ko as my source of fiber and extra volume sa pagkain. Ito tayong dalawa. Tapos, kung mahilig ka naman talaga sa carbs, pwede ka naman mag-rice. Pwede ka bumili ng rice. And if gusto mo naman low glycemic na rice or medyo sensitive yung blood sugar level mo, pwede ka mag-switch sa brown rice. Wala naman problema doon. Okay? So, ang big difference lang nila is yung glycemic index nila. So, if you are training, mas magandang i-take yung white rice after ng workout mo and all throughout the day, pwede ka naman mag-brown rice. Tapos yung iba dyan, sasabihin na naman nila, pang mayaman lang yan, diet mo, coach. Hindi namin kaya yan. Simpleng tao lang kami. Pag gusto mo, ay paraan. So, meron naman tayong canned tuna. So, pwede mong i-take tong canned tuna, shredded in brine, or yung chunks in water. Okay na source din yon. So, walang problema dyan. Basta gusto mo, kaya mo yan. So, ayun guys, tapos na tayong mamili. And, idadrop lang natin itong mga pinamili natin sa bahay. And then, diretso na ulit tayo sa client. So, medyo mahirap mag-vlog ngayon kasi sobrang busy. Tapos na yung summer vacation. So, balikan na yung mga client. So, busy na ulit. So, ayun lang. Yung mga pinamili natin for today. If ang goal mo is muscle building, pwedeng-pwede. If ang goal mo is fat loss, pwedeng-pwede rin. At the end of the day, di depende naman yan sa calorie intake mo. And syempre, kung paano mo hatiin yung macros mo. So, if you want to lose weight, syempre, you need to be on a caloric deficit. And if you want to gain weight, or if you want to add more muscle mass, mas maganda if naka-calorie surplus ka. Okay, so ayun lang guys. Thanks guys for watching. And I'll see you guys on the next vlog. God bless. Woo!